Nagsisimula ang kwento sa dalawang lalaking nagmamaneho ng truck na puno ng mga nakal-alasong kemikal. Abala sila sa pag-uusap. Walang kaalam-alam, may paparating na panganib. Biglang may isang USA na biglang sumulpot sa harap ng truck. Bumangga ang truck dito, dahilan para lumipad ang USA sa gitna ng kaguluhan. Nahulog ang isang canister ng mga kemikal mula sa likuran. Walang napansin ang dalawang lalaki. Tumilapon pababa ng burol ang canister ng nakal-alasong basura at tumalon sa ilog. Ang agos ay umaagos pababa hanggang sa huminto ito malapit sa isang dam ng beaver. Nabasag ang canister, at tumulo ang nakal-alasong putik sa tubig. May ilang inosenteng beaver na nakatambay malapit dito, at nabasa sila sa putik. Samantala, tatlong babae ang huminto sa isang liblib na cabin sa tabi ng lawa. Kilalanin sina Mary, Zoe, at Jen. Ang cabin ay pagmamay-ari ng pinsan ni Mary, at gusto niya ng tahimik na weekend kasama ang kanyang mga kaibigan. Simple lang ang plano ni Mary. Walang telepono, walang lalaki, at walang drama. Nagpalit ang mga babae ng kanilang mga swimsuit at tumalon sa lawa, kasabay ng sikat ng araw sa tubig. Parang isang tunay na paraiso, wala silang ideya na may paparating na kamatayan mula sa ilalim ng tubig. Habang lumalangoy, nakakita sila ng kakaibang beaver dam sa malapit. Na-curious si Jen at nagpas siyang lumangoy para mas makita ito ng mas malapitan. Nang akmang susuriin na niya ito, biglang may lumitaw na oso sa dalampasigan. Nataranta ang mga babae at nagsimulang sumigaw. Sa sandaling yon, isang lokal na mangangaso ang dumating. Ang pangalan niya ay Smith. Tinakat ni Smith ang oso gamit ang kanyang baril, na halos nagligtas sa kanilang mga buhay. Pero hindi siya masyadong mahilig makihalubilo. Binalaan niya sila na lumayo sa beaver dam na yun. Sinabi rin niya sa kanila na mapanganib ang buong lugar na ito, ngunit hindi sineryoso ng tatlong babae ang kanyang babala. Nang gabing yun, may mga kakaibang ingay na nanggaling sa labas ng cabin. Naisip ni Mary na may mali, ngunit may tatlong lalaking pumasok. Sina Buck, Tommy, at si Sam pala. Lihim silang inimbitahan ni Zoe. Hindi lang sila nagkataon na naroon sa lugar. Pumunta sila para sumire sa party. Agad na natuwa si Mary. Gusto niya talaga ng weekend na walang kasama ang mga lalaki. Isa pa, ang huling taong gustong makita ni Jen ay ang kanyang manloloko na kasintahan. Sam, sinabihan sila ni Mary na umalis agad. Pero naisip ni Zoe dahil nandito na sila, mas mabuti pang manatili na lang sila. Sumuko rin si Jen kalaunan. Gusto niya talagang makipag-usap kay Sam para matapos na ang lahat. Nang gabing yon, naligo si Jen. Pagkatapos niyang buksan ang mainit na tubig, nakarinig siya ng mahinang tunog ng pagkamot. Inisip niya na hangin lang yon. Pero habang palihim na pumapasok sa bahay ang zombie beaver, bigla na lang. Sumugod sa kanya ang halimaw, sumigaw si Jen ng buong lakas. Sumugod ang mga lalaki, at puro kaguluhan ang nangyari. Kumuha si Tommy ng baseball bat, isang tama, dalawang tama, sa wakas ay napatay niya ito. Pero may mali talaga sa nilalang na ito. Napaka-agresibo nito at mukhang kakaibang nilalang. Kinuha nila ang bangkay at inihagis sa beranda. Pero kinabukasan, bukas ang bag, at wala na ang bangkay. Sigurado na ngayon si Jen na higit pa ito sa pag-atake ng mababangis na hayop. Bumalik ang lahat maliban kay Jen sa lawa para lumangoy. Natataranta pa rin si Jen para lamusong sa tubig. Samantala, nag-usap sina Sam at Mary ng mag-isa. Ang kanilang pag-uusap ay nagbunyag ng isang maliit na sekreto. Lumabas na hindi lang niloko ni Sam si Jen, nakikipag-date rin siya kay Mary. Dahil dito, mas lalong naging magulo ang grupo kaysa dati. Ngunit bago pa nila maharap ang drama, ang mga halimaw sa lawa ay naglunsad ng isang tunay na pag-atake. Lumabas ang isang zombie beaver at kinagat ang boxfoot. Bumulwak ang dugo sa tubig ng lawa. Nakamaw si Tommy sa gitna ng pagkataranta. Nawala ng kontrol ang lahat at desperado na bumalik sa baybayin. Samantala, ang parehong beaver mula kagabi ay muling sumulpot at itinutok ito kay Jen. Na-corner si Jen sa kusina at kinailangang kumuha ng kutsilyo para lumaban. Sinaksak niya ang bagay ng napakalakas kaya't naipit niya ito sa countertop. Ngunit sa gitna ng kanilang pagpupumiglas, nakagat niya ang isang magaspang na kalmo sa kanyang binti. Para mailigtas ang sarili niyang buhay, literal na inihagis ni Sam ang aso ni Zoe sa lawa at ang pain niya. Isa itong kalokohan. Pero walang oras para makipagtalo ngayon. Nagmadaling bumalik ang lahat sa cabin. Nang makapasok na sila sa loob, napagtanto nilang naputol na ang mga linya ng telepono. Ibig sabihin,
opisyal na silang naputol sa ibang bahagi ng mundo. Sa labas, parami ng parami ang mga zombie beaver na nakapalibot sa bahay. Kinakatok nila ang mga pinto, ninangagat ang kahoy, at gumagapang sa mga bintana, para silang isang maliit na hukbo ng halimaw na patuloy na sinusubukang pasukin. Hindi na lugar bakasyonan ang kubo. Isa itong kulungan na malapit ng masakop. Sa sobrang takot, iminungkahi ni Tommy na lumabas kasama si Bugs para maghanap ng tulong. Napagpasyahan ni Zoe na hindi na siya mag-iiwan at sumama sa kanila. Sumakay silang tatlo sa kotse at sinubukang lumabas mula roon. Pero matatalino ang mga zombie beaver na ito. Sinabutahin na nila ang kalsada. Natambo nila ang mga puno para harangan ang daan palabas. Walang ibang magawa si Tommy kundi lumabas at maglakad. Hindi pa siya nakakahakbang ng ilang hakbang bago bumagsak ang isa pang puno. Hindi makagalaw ng mabilis si Tommy at agad na nadurage hanggang sa mamatay. Malinaw na ngayon na mukhang katawa-tawa ang mga beaver na ito, pero mahusay silang mamamatay tao. Sinundo sila ng mangangaso na si Smith gamit ang kanyang truck at sinubukang bumalik sa kubo. Pero ang kubo ay natatakpan ng tabla at hindi sila makapasok. Kaya't silang tatlo ay tumungo sa bahay ng kapitbahay para humingi ng tulong. Pero pagdating nila roon, tahimik na tahimik ang lugar. Pumasok sila at nalaman na patay na ang mag-asawang nakatira doon. At tulad ng sa kubo, naputol ang mga linya ng telepono. Isang masamang senyales na kumakalat na ang pag-atake ng zombie beaver sa lahat ng dako. Hindi lang ang mga bata sa kubo ang kanilang hinahabol. Ginugulo nila ang lahat ng tao sa buong lugar. Samantala, lalong lumalala ang sitwasyon sa kubo dahil sa gasgas na iyon. Nagsimulang magbago ang katawan ni Jen. Naging malabo ang kanyang isipan at nagsimula siyang kumilos na parang mabangis na hayop. Di nagtagal, si Jen ay naging kalahating tao. Bigla siyang sumugod kay Mary at sinusubukang durugin ito. Sa panahon ng laban, ang laway ni Jen ay damapo pa sa bibig ni Mary. Nang malapit ng matalo si Mary, sa wakas ay sumugod si Sam at hinayla si Jen palabas sa kanya. Nagtakbuhan sina Mary at Sam papasok sa isang silid. Ngunit isa na namang sakuna ang kanilang nararanasan. Patuloy na umaatake ang mga zombie beaver sa mga sahig. Parang isang nakamamatay na laro ng whack-a-mole habang sinusubukan nilang labanan sila. Ngunit napakarami ng maliliit na halimaw. Wala silang ibang magawa kundi ang sumilip sa banyo. Sinuri nila ang isa't isa kung may mga sugat at inakala nilang ligtas na sila sa ngayon. Pagkatapos ay dumating ang pinaka-ironikong bahagi sa lahat. Sa gitna ng sitwasyong ito ng buhay o kamatayan, nagsimulang magsama sina Mary at Sam. Maraming halimaw ang nasa lahat ng dako at patay na ang kanilang mga kaibigan. Ngunit sumuko pa rin sila sa kanilang mga pagnanasa. Gayunpaman, mabilis silang tinamaan ng karma. Bumalik ang mutated na si Jen para sa ikalawang round. Inatake niya si Sam at pinatay ito sa isang napaka-brutal at labis na paraan. Doon sa bahay ng kapitbahay, lumalala ang pinsala sa kahon. Maya-maya, naging halimaw din siya. Nang magpalit ng kulay, agad niyang hinabol si Smith. Muling sumiklab ang kaguluhan para manatiling buhay. Kinailangan ni Zoe na tumalon sa bintana para makatakas. Nasugatan siya ng salamin, naiwan siyang puno ng dugo. Nang umabot sa puntong masisira ang labanan, aksidenteng nasunog ng isang beaver ang cabin. Mabilis na kumalat ang apoy, at ang buong lugar ay naging parang impyerno. Nang akala ni Mary ay wala na siyang kwenta, biglang bumangga ang isang kotse sa pader. Si Zoe ang nagmamaneho. Sumakay si Mary sa loob, at lumabas sila roon. Pero wala na silang kahit isang segundo para huminga bago hinabol sila ng isang zombie na Smith na may dalang baril. Sumakay ang dalawang babae sa kotse at nagmaneho ng parang baliw para makatakas. Sa kalsada, biglang tumalon si Jen sa ilalim ng bubong ng kotse. Pinabilis ni Zoe ang gas, inalag si Jen, at nasagasaan siya. Pero hindi pa tapos ang bangungot.